Ngayon, naghahanap ang Iran ng paraan sa silangan para malampasan ang blokadang pandagat ng Amerika sa kanilang mga daungan. Isang mataas na opisyal ng kalakalan ng Iran ang nagsabi na sinusuri ng Tehran ang paggamit sa Karachi at Gwadar sa Pakistan bilang sentro ng muling pag-export ng produktong Iranian sa ibang merkado. Pwedeng mag-supply ang Pakistan sa Iran ng mga importanteng produkto at materyales pang-industriya. Tandaan na mamagitan ng Pakistan sa US at Iran at may ilan ding pumupuna sa posibleng dobleng laro ng Islamabad. Kung matuloy ang panukalang ito, maaring mapunta sa panganib ang Pakistan sa ilalim ng pampulitikang presyon o sekundaryang parusa mula sa Washington. Kasama ko sa studio si correspondent ng I-24 News na si Bilal Sladin para pag-usapan ito. Bilal, ano talagang ibig sabihin ito? Mga produktong pumapasok at lumalabas ng Pakistan. Pero ano ang panganib sa kanila kung papayagan nila ito? Oo, ang mga produkto na tinutukoy natin dito ay mga produkto lang at hindi natin pinag-uusapan ang langis. Dapat malinaw ito dahil kung ikukumpara natin ang oil tanker halimbawa sa mga truck, isang oil tanker kayang magdala ng 2 milyong bariles ng langis. Samantalang kailangan ng 8,000 hanggang 10,000 truck para sa parehong dami. Kaya tungkol lang talaga ito sa mga produkto. At ito ay napakahalaga sa buong talakayan dahil iba ang pagtrato ng mga Amerikano sa mga produktong hindi pang militar at hindi langis kumpara sa mga produkto na talagang tumutulong sa rehimen ng Iran. Nangganganib sa sekundaryang parusa ang mga Pakistani, pero hindi buong bansa ng Pakistan ang tinutukoy, kundi mga bangko at kumpanya lang. At syempre, ang ugnayan diplomatiko sa Washington na maaaring maputol, hindi ito isang maliit na bagay sa Pakistan. Tinutulungan sila ng US sa IMF loan at mga gawaing kontra-terorismo. Mahalaga rin sa Pakistan ang ugnayang pangdepensa ng dalawang bansa. At kailangan din nating tandaan dito na ang daan mula sa hangganan ng Iran papuntang Gwadar at Karachi ay dumadaan sa rehiyon ng Balochistan, parehong sa Iran pero pati na rin sa Pakistan, na isang rehiyon na palaging naging problema at may issue sa seguridad. At ito ay isa pang panganib. At panghuli, pero pinakamahalaga para sa Pakistan na yon, ang issue ng tagapamagitan. Nais mga Pakistani na neutral ang tagapamagitan. Kung maramdaman ng mga Amerikano na sobra na ito at tunay na tinutulungan nila ang mga Iranian na makaiwas sa blockade, magiging ibang usapan na ito at iba na rin kung paano nila haharapin ang pagiging tagapamagitan. Maraming panganib. Kaya balig, ano ang mapapala ng Pakistan kung itutuloy nila ito? Ano ang mga benepisyo? Una sa lahat, halimbawa, ang Gwadar Port, nakapaghawak lang ito ng 8,400 na unit o kargamento noong 2025. Napakaliit nito at kailangan nilang paandarin ang port at syempre kumita ng pera mula rito at para mabigyang katwiran, syempre ang pamumuhunan sa port na ito. Ito ang una. Ang pangalawa naman ay ang leverage na makukuha nila sa 3 antas dito. Sa mga Iranian, ginagan nila ng pabor ang mga ito bilang kapitbahay. At syempre, sa mga Amerikano dito, na maaari nilang gamitin ito bilang isang baraha. At pati na rin ang mga Chino dahil tandaan natin na ang China ang siyang tunay na nagpapatakbo ng port na ito. Ang kumpanyang nagpapatakbo nito ay pagmamay-ari ng estado o ng bansang China. At ito, syempre, ay isa pang leverage na maaari nilang gamitin. Kaya sa kabuuan, ito lang talaga naisip ko. Pero muli, ito ay isang gray area lang na maaari nilang panatilihin ang sarili nila sa ilalim ng threshold ng maparusahan ng mga Amerikano. Makakatulong ito sa kanila sa ekonomiya at kahit sa diplomasya kasama ang mga Chino at Iranian. Nabanggit mo ang Sina. May paraan ba para hindi sila direktang madamay sa sitwasyon kahit sila ang may-ari ng daungan? Well, pwedeng magkaroon ng kakayahang kapani-paniwalang itanggi ng kumpanyang Chino ang pagkakasangkot nito dito. Kasi pwede lang nilang baliwalain ito habang ang mga Pakistani, mga kumpanya, mga kontratista at mga bangko ang magpapadali rito. Mulay, isa itong gray area dito, pero sa isang antas ay malalantad pa rin sila sa mga parusa ng Amerika na syempre gusto nilang iwasan. Pero ang mga kumpanyang Chino at mga kontratista ay malamang na sila ang huling-huli sa listahan ng Amerika para patawan ng parusa dahil kailangan pa rin sila sa ibang lugar. Dahil dito, alam nila na kung may parusa, unang maapektuhan ang mga entidad ng Pakistan, hindi ang sa China,
Kaya sa ngayon, kung mangyari man yon, sa totoo lang, maghihintay sila ng pagkakataong kapanipaniwalang may tanggi ang pagkakasangkot, gaya ng sinabi natin. At syempre, ang benepisyong makukuha nila rito. Sige Bilal, salamat sa malalim na pagtalakay at detalyadong paliwanag kung ano ang maaari nating asahan mula sa ilan sa mga pantalan ng Pakistan. Pinahahalagahan po ito. Salamat.